Ating pakinggan ang ating naging panayam kay Mayor Ninong Erwin Pastrana at kay former Consyal Gadi Astobeda ukol sa heat index at sa pabahay ni Ninong. Natin na lahat ngayon na talagang sobrang init ang nararanasan natin, ano? Katunayan, yun lang pong isang araw, that was Thursday yata, ano? Nagkaroon na po ng consultation meeting with Mauban School Head, Learning Community Measures because of the extremely high temperatures ngayong buwan po ng Abril. So ito po ay pinamumuan ng Municipal Disaster Council namin ng bayan ng Mauban. At dahil din nga po sa naging epekto ng itong parang ito ay El Nino na, no? So today is Friday. We have decided po that yesterday na half day na lang po yung pasok ng ating mga estudyante. And today ay sinuspend na po sa recommendation din po ng ating mga guro. Dahil nga po alam naman natin na hindi lamang dito sa bayan ng Mauban nararanasan itong sobrang init, ano? And early next week po, then siguro mag-convene po ulit yung mga concerned person kung anong susunod na recommendation ng lokal na pamahalaan ng bayan. So hindi po kami tumitigil pagdating sa kalusugan ng ating mga, especially sa mga student. Kaya from time to time po, concerned person, nagko-convene po kami kung ano ang marirekomenda ng bayan. So far, yun po ang aming tutukan ngayon pagdating sa epekto ng El Nino. Okay. Pag ang heat index po ay pumalo na ng 44, 46, 48 ay talaga po ang mga kabataan po dito, mga estudyante, talaga po pinaka-cancel na po namin ang kanilang pong kanilang eskwela pagpasok para sila yung makauwi na sa kanilang bahay at baka sila po yung magkaroon ng tinatawag na heat stroke sila sa kaya talaga pong mga kabataan po ng bayan ng Mauban ang aming pong inaalalayan. Tungkol naman po doon sa sinasabi niyong pabahay, ang pabahay po namin kasi ay dalawang klase. Isang pabahay na para sa mga sa laylayan at isang pabahay doon sa mga meron naman pong pag-ibig, miyembro po ng pag-ibig. Ano po? Dito po sa laylayan, yan po wala pong, yan po may bayad din pero minimal lang po. Mga siguro po mga nasa between 1,500 hanggang 2,000 lang po monthly yan. Ang babayaran nila for 30 years din po. Yan po hindi lamang lote, kasama na po pati bahay. Okay. At yan po ay gagawin po namin sa iba't ibang barangay ng bayan ng Mauban, katulad po dito sa barangay Liwayway, barangay San Miguel, barangay San Lorenzo, dalawa po dyan, saka Cagsiay 2 po. Barangay Cagsiay 2. And sooner po, sa pag nakatawid na kami ng tawid dagat, ay dito naman po sa Cagbalitio, sinasama na din po namin sa pagpapabahay. Yung pong pabahay na pag-ibig, yan po kay through DSUD, kay BBM, at ito po ay tinatawag po nilang vertical housing. Oo. Yun pong vertical housing dito sa bayan ng Mauban, ayaw naming tawagin na ito ay yung tinatawag na Bliss project. Bliss project. Bliss. It's not a Bliss project. Because nung araw, yung Bliss project na yun, wala namang pagdating ng punta doon. Kung sino na lang pupunta doon, magiging kanila, tapos pinagbibili nila agad. Ito po, ay meron po silang mga dokumento na kanilang kailangan sa fill-upan. At ito po ay dito sa pag-ibig po, vertical. Ang pangalan po na gagawin nga po namin ay Condo Ninong. Let's say Condo Ninong 1, Condo Ninong 2. Meron din pong Ninong's Residences pag medyo medium rise lang po, yun po yung gagawin. Dito sa gobyerno po natin,
Dito through the SUD ay 4 na palapag po yung gagawin nila. Tapos ang bayad lang po nila ay 4,000 pesos per month po ang kanilang bayad. Wala po silang equity. Yun po yun. For the first 8 years or 10 years ay bayad po nila. After that, siyempre, siguro naman po tumaas ng kanilang mga kinikita ay sila may magbabayad naman ng mga doble po nung kanilang binabayaran dati. Sir, bali ilang square meter ang bawat isa? Doon po sa vertical housing po, 24 square meters po 'yan. Dito po sa na San Lorenzo o kaya Ninong's Residences San Lorenzo, Barangay San Lorenzo, Mauban, Quezon. Yan po ang 4 na palapag po yan. Isang palabag ay 12 pamilya lang po ang pwede. 12 units po available po dahil 24 square meters po yan. So, yun. At dito naman po sa Laylayan naman po, di ba, ganun din po yun. Meron naman po kaming 50 million na nakalaan po diyan sa proyekto po yan. At more or less po, yan po ay magkakaroon po, makabuo po kami ng bahay na more or less 150 units. At dito po sa mga barangay DIY ay mga 24 units po. Dito sa San Miguel, 24 units. Ano po, dito po sa San Lorenzo, 24 units. Taxi ay 2, 24 units. Ano po, yan po yan dito sa may Soledad, 24 units hanggang matapos po yung more or less 150 units more or less na amin pong mabibigyan. Doon naman po sa maraming nagbigay, yan pong mabibigyan po namin doon sa poorest of the poor, yan po ay amin pong ipaparapol. Halimbawa, ang atin pong bibigyan dyan ay 24, pagbubunot ng 24, ano po? At doon sa 24 po, yun po ang unang mapapahayan. Yung susunod na 24 naman, kung may pagdating ng pondo, ano po, ay another bunot na naman po doon. And so forth and so on. Kaya po, yan po para walang hilian ng ating pong mga kababayan. At yan po ay ininadaan din po namin sa Gawad Kalinga na siyang magpre-prepare at gagawa po sila ng HOA, Homeowners Association, at magpre-prepare po sila ipe-prepare po sila ng Gawad Kalinga psychologically, physically, and emotionally. Kung paano ba ang paglipat nila dito sa mga ganitong mga kabahayan, ano ba ang mga responsibilidad po nila. And at kung mga restriction dito. Magkakaroon po bawat po isang building, meron po yan siyempre kaukulan na ating pong tinatawag na HOA, Homeowners Association. Yun lang po. Bali sir, yung pong kasalukuyan na bagong mga proyekto na parang nabalitaan ko yata malapit na magbukas ang yung windmill turbine. At Okay. kailan po ang groundbreaking nito? Actually, parang yan po ay halos ipine-prepare na po. Parang halos na groundbreaking na din po yan. Quietly. At yan po ay dito sa Cagsay 3. At yan po ay renewable energy. At yan po ay pinakamalaki sa buong Pilipinas. 700 megawatts po yan. 700 megawatts. At ang atin naman pong in addition to windmill and tawag dito, yung renewable energy, yung pong company na ng windmill ay they are now in the processing the possible employees na magtatrabaho po dahil malaki po itong project. Marami po ang tao na makikilabang. But we prioritize the Maubanin po, especially the people living in Barangay Cagsay. So, ngayon po, nagpaprocess na sila ng mga aplikante na possible, even skills and laborer will also come from the residents of Mauban. Okay. Bali, all in all po, ilang population ang mabibinipisyon pagka natuloy ang proyekto po?
when you say population Oo, ng sa- workers po. So, in the first 3 years siguro po ay talagang maraming laborers dyan. Okay. So then after that, mga skills naman po, mga engineers at ayan po ay kasama rin sa programa ni Mayor. No? Mga taga-mauban din po ang bibigyan, ipa-priority. Karamihan po sa mga nagiging empleyado po ngayon nasa mga puro po maubanin po through peso, dumadaan po yan Okay. sa employment department. Ano po? At yan po, yan po ay more or less more than 10 billion pesos ang gagawin. Kaya 10 taon din po gagawin yan. So, ibig sabihin po, yan ay sustainable for 10 years. Magkakatrabaho ng mga tao po dyan. At sila po kayo nagsisimula na, nagpre-prepare na mga tao na sila po magtatrabaho po dyan sa lugar na yan, sa Axia Interest po. Sir, mensahe po para sa ating mga kababayan, sir. Dito sa Maubanin at gayon din po sa ating sa iba pa hong mga lugar. Ang mensahe po namin ay tayo po ay magsama-sama para sa mabilis na paglaki at pag-unlad ng bayan ng Mauban, at tayo po ay magkaisa at magbigayan, magmahalan, at higit sa lahat tayo po ay maging iisa ang pananaw na gusto nating maging mabilis ang paglaki at pag-unlad ng bayan ng Mauban, para po ang tagumpay ng Mauban ay tagumpay na rin po ng mamamayan at lalong-lalo po ng mga kabataan dito po sa ating bayan ng Mauban. Okay, maraming salamat mula rito sa